Yung resort daw hong tinuluyan ng grupo ang nasawing mga basketball player dyan sa Aurora. Yung resort, pansamantalang isinara. Grace Ansano, Grace. Yes, inunahan na nga nitong management ng resort na tinirhan nitong mga atleta mula sa Ateneo de Manila University ang posible na pagpapasara ng pamamagitan ng LGU. Ito ang pinahayag ni Francisco Zubia na siyang nag-manage na at isa sa mga owner ng naturang resort. Ayon kay Zubia, gusto nila na makatulong sa isinasagawang investigasyon. Kaya isa-isa na niyang tinawagan ang mga guests dapat nila na nakapagpabuking. Narito ang naging pahayag ni Ginoong Francisco Zubia. Inyong pasilidad. Kayo po, ano pong reaction niyo doon? Okay lang po sa amin. Inunahan na nga po namin sila na ma-close dahil inano po namin yung mga guest po namin ay amin na pong in-inform na may temporary closure po muna kami with para mag-comply sa ongoing investigation ng mga local governments, ng national government. Kaya kinancel po muna namin lahat ng mga bookings at ang message po namin sa kanila ay hintayin na lang po ang pagbubukas po namin ulit. Thank you, sir. Thank you po. Yan ang naging pahayag ng manager. Yes, Henry. Yung bang lugar na yan maalon? Yan ba'y tinatamaan ng matataas na pag-alon? Alam mo, Henry, sa pag-ikot namin kanina at sumama nga ako dito sa mga kinatawan mula sa LGU at kasama rin natin ang CIDG at gayon din ang PNP, pinuntahan namin yung lugar kung saan dito sa Barangay Lobot, Barangay Lipit at karatig pang mga barangay, yan yung stretch na binabawal ang sinuman na maligo. Pinakailangan kung pupunta ka dyan ay mayroong life jacket vest. So, yun yung mga paalala ng lokal na pamahalaan. At iyan sila ay halos natatagtad ng mga signages diyan sa shoreline na yan para nga paalala dahil sinasabi ng LGU na malakas ang current dahil nga malakas ang current yung portion na yan. Alam mo, Henry, marami ng insidente ng mga pagkalunod sa lugar na yan. Kaya lesson learned sa LGU. Kaya naman, talagang ang mga barangay, kanilang pinaalalahanan din na bantayan, maglagay ng mga signages na paalala, warning sa sino man na hindi pwede na basta na lang pupunta diyan maliligo dahil so with our respect sa pamilya at pag ito may dahil lang sa kailangan nating matanturin yung kung saan nalunod kung saan nakita at namatay yung dalawa ay lugar kung saan pinagbabawal na pumunta at maglangoy. Exactly. Dahil ang kinakailangan, pag lulusong ka dyan, dapat daw ay nakasuot malalim yun. Ibig sabihin, hindi lang basta malalakas ang alon, kundi malalim ang tubig. Alam mo, may time na malalakas ang alon, may time na banayad, pero bigla malalim yung portion na yan. Mga ilang di pa lang, mag-iingat talaga, bigla na lang. May malalim na portion. Marami silang, ano bang kwento riyan? Maraming nagpuntahang magkakabarkada ng mga player doon sa lugar o team building sadya silang doon dinala sa lugar na yon? Anong kwento riyan? Ang kanina lang natin nakausap nga at maswerte nga tayo napaunlakan tayo na makapanayam si Mr. Francisco Zubia III. At kanyang sinabi na talagang iyang lugar na yan, sila man ay maingat din at bago pa man online booking, pinapaalalahanan na nila, pinapadalhan nila kung ano yung house rules. At talagang kinakailangan yung lahat ng guests nila ay nandun yung coordination, nandun yung paalala nila. So, yung incidenteng ito, yun nga, sa LGU, na makapanayam ko naman si Mayor Danilo Tolentino, kanyang sinabi na pag ganitong may team building at may mga water activities especially, kailangan coordinated sa kanila. Para sa ganun. Pero ang tanong ko lang din, Miss Grace, kung
coordinated siya, noted, siguro may pinirmahan yan siguro, hindi pero wala tayong impormasyon diyan kasi under investigation pa. Meron din bang mga lifeguards diyan sa area, may mga taga-bantay ba para magsusuway na itong area na to pag ganitong oras, high tide na yan, Kahit na may rip diyan or may current, may ganun po ba? Yes, Karen, alam mo ang barangay Riptide pala. Sila yung mismong umiikot. At talagang mismong si Mayor Danny Tolentino ang nagsabi sa atin na walang nakipag-coordinate sa kanila. Dahil kung merong nakipag-coordinate, ora mismo, sila Magpapadala ng tao. MDR. Hindi, pero yung resort, request sa PNP para iikot doon, magbabantay. Pero yung mismong resort, yung dapat may sariling lifeguard Security yun guard. di ba? Meron kanina, doon lumalabas sa ating pagtungo at sa interview rin ng mga kinatawan ng MDRMO, Tourism Office at maging ang CIDG, ang PNP, sinabi nila na meron. At base rin doon sa itong mga footages na nakita natin, ay unang nagresponde yung kanilang lifeguard. Hindi, pero ganito Grace, kasi may karatula naman. Pero kung deliberately hindi sinunod yung karatula, meron ba mga security guard doon sa gilid o mga lifeguard doon na nagsabing, hanggang dito lang kayo ha, do not cross the line, bawal na dito, malulunod kayo sa lugar na ito. Meron bang nagsasaway at nagbabantay doon sa tabing dagat? Batay doon sa pahayag sa atin ni Mr. Subia ay pinaalalahanan na niya yung coach na bawal talaga. Hindi niya ine-expect na gano'n ang mangyayari na may activity sa gilid, na maglalakad hanggang bewang doon. So talagang nung mangyari yon, hindi yun decision lang nung magkakabarkada na maglangoy. Talagang part ng kanilang activity yon, kanya naroroon sila. Yun ang sinabi sa atin Ni Mr. ng Subia. management ng Naturang Resort. So ibig sabihin partner, hindi yung nagkayayaan lang. Halika, doon muna tayo. Let's have a minute of fun, yung fun. Ano siya, kumbaga parang parte siya nung Water activity and training. scheduled activity and training. Or whatever, kung ito man ay sinasabi nga na Anong oras nga yan, Grace? Anong oras nung mangyari? na mangyari yan ay alas 2 sa pasado. So ibig sabihin hindi yan yung tipong nakainom na at kasi maaga pa no? Kasi kung mga alas 10 ng gabi yan, baka nakadalawang bote na at naglublob. Ay, kaso nga, ang sabi naman itong manager, wala raw silang mga ganon. Wala rin. Sige. Kasi talagang team building and may training na nakita sila na ginagawa nga. Alright. Sige, Grace, thanks for that. Okay. Actually, Henry, pangalawang araw pa lang yon. Dumating kasi sila Sunday ng hapon, the following day, Monday, doon yung start ng kanilang team. Kaya nga, napaka-importante sana na magbigay na ng official statement yung coach and management of Ateneo para malaman natin ng makwentas klaras kung ano ba talaga ang nangyari. Hanggang ngayon kasi wala pa Yun ang sabi nga ng CIDG team na nagpunta rito, mahalaga na makuha natin yung panig noong sa eskwelahan, team building group na yun. Alright, salamat Grace. Thank you. Okay, Henry. Karen, yan ang ating follow-up report. Ito, si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.